At sa ating kalagitnaan sa lugar na ito ngayong umaga, buksan lang natin yung ating mga puso, kapatid. Hallelujah. At yak na maramdaman mo muli. Hallelujah. Mag-refresh ka muli sa presensya ng ating dakilang Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Kung meron po tayong Bible, mga kapatid. Sura pa kano ngayong yung in the book of Luke, chapter 16. Praise God. Hallelujah. Luke chapter 16 verse 19, mga kapatid. There was a certain rich man, lahat ay magsabing rich man, which was clothed in purple and fine linen. Ibig sabihin, yan po ay ang tawag niyan, mga kapatid, anong kulay yan? Purple? Violet. Yon. Sa Old Testament, sa Lumang Tipan, pagka ang tao ay violet yung kanyang kasuotan, ibig sabihin siya po ay mayaman. Sinyalis, palatandaan na mayaman ang taon na kasuot ng ganong kulay. Tingnan mo yung katabi mo anong kulay ng suot. Pag violet, alam na. Praise God. Purple. Rich man, mga kapatid, nakasuot siya ng violet. May nakita akong violet dito eh. Hallelujah. Okay. And prayer sumptuously every day. Kumakain ng sagana araw-araw, mga kapatid. Ibig sabihin, masarap ang ulam. Taglimang putahe yan, araw-araw, mga kapatid. And there was a certain beggar, natin magsabing beggar. That means pulubi. Named Lazarus, which was laid at his gate, full of sores. Ibig sabihin, merong pulubi, merong bigar na nandun sa gate noong mayaman na nakaupo. At siya puno ng mga sugat, mga kapatid, ang kanyang katawan. 21. And desiring to be fed with the crumbs which was filled from the rich man's table. Ang pulubi po ay nag-abang naghintay ng mga momo na mahuhulog sa lamisa noong mayaman, mga kapatid. Hallelujah. Verse 22. And it came to pass that the beggar died. That ay magsabing died. Namatay po yung pulubi. And was carried by the angels into Abraham's bosom. Siya po ay dinala ng mga anghel sa sinapupunan ni Abraham. Hallelujah. The rich man also died. Lahat ay magsabing died. So, ibig sabihin, mayaman, mahirap, pareho talagang mamatay. Amen. Can you say amen? Walang pinipili ang kamatayan, mayaman o mahirap, parehong mamamatay, mga kapatid. And in hell, he lift up his eyes. Doon sa impyerno sa Hades, kanyang tiningin ang kanyang mga mata, being in torment sa pagsiyay, nasa pagdurusan. Abraham afar off. Nakita niya si Abraham sa malayo, and Lazarus in his bosom. Nakita nung mayaman si Abraham at si Lazarus, mga kapatid, sa kabila. And verse 24, and he cried and said, Father Abraham, have mercy on me. Amang Abraham, maawa ka sa akin, and send Lazarus that he may dip the tip of his finger in water and cool my tongue, for I am tormented in this flame. Lahat ay magsabing flame. Apoy, mga kapatid. Hallelujah. But Abraham said, Son, remember. Lahat ay magsabing, Son, remember. Son, remember. Ang tawag sa kanya, anak, alalahanin mo. Hindi pala lahat ng anak malangit. Can you say amen? Ang mayaman hindi tinawag sa kanyang pangalan, tinawag siyang anak. Alalahanin mo. Meron palang anak na may impyerno. Can you say amen? Kaya mag-ingat tayo, mga kapatid. Hallelujah. Son, remember that thou in thy lifetime received thy good things, and likewise Lazarus evil things, but now he is comforted, and thou art tormented. Lalahanin mo, anak, no ikaw ay buhay pa, sagana ka sa lahat. Si Lazaro ay mga pangit, mga masamang bagay. Si Lazaro ay inaaliw, ikaw ay
nasa pagdurusa. Let us pray, mga kapatid. Dakilang Diyos, we are nothing without you, Lord. Cleanse us, forgive us sa lahat ng mga pagkukulang namin at karumihang nagawa sa iyong harapan, Panginoon. Gawin mo kaming karapat-dapat sa iyong dakilang presensya ngayong umaga. Gawin mo kaming karapat-dapat sa iyong Santong Espiritu, Panginoon. Muli mong linisin ang aming mga budhi, ang aming mga puso, Diyos, upang maging kalugod-lugod kami sa mga pagpapalang makalangit ngayong umaga, Panginoon, na ibibigay mo sa amin. Hallelujah. Lord, muli kang kumilos sa aming kalagitnaan. Muli kang mangusap sa aming mga puso. Muli mong palakasin ang iglesia, Panginoon. Muli mong palakasin ang mga panampalataya na nang lupay-pay ngayong umaga. Muli mong encourage ang bawat isa sa amin. Muli mong bigyan ng pag-asa ang nawala ng pag-asa. Muli kang kumilos, muli kang mangusap sa aming mga puso ngayong umaga. Muli kang kumilos sa aming kalagitnaan. Muli mong ibuhos ang revival sa lugar na ito, Panginoon. Hallelujah. Anoint also the servant, Lord, na magbabahagi ng iyong salita. Give knowledge and wisdom, hallelujah. At ikaw po magpalat manguna sa kanya, Panginoon. Inangkin po namin ang tagumpay, Panginoong Diyos, hallelujah. Inangkin namin ang iyong masaganang pagkilos sa aming kalagitnaan. At uwi kami mamaya sa aming mga tahanan na mayroong kalakasan, Panginoon, na may kagalakan, na may apoy ang aming mga puso sa pananampalataya sa iyo, Panginoon. Uwi kami na puno ng iyong mga salita, Panginoon. Puno ng tagumpay, hallelujah. At kalakasan sa iyong dakilang presensya. Inangkin namin mga bagay na ito, hallelujah, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen, hallelujah. Isa pong buhay na palakpak sa ating dakilang Diyos, yung mas malakas pa na palakpak sa Panginoon. Glory, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Bago kayo mapo, kamay mo ang katabi mo at sabihin mo sa kanya, ang impyerno ay totoo. Hell is real. Hallelujah. God bless you all. You may be seated. Ang impyerno ay totoo. Salamat po. Nakita ko yung asawa ni Sister Dayan nandito. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Nakadalo ko yung asawa ni Sister Dayan. Siya po ay sinugurong namin every Wednesday ng hapon. Sister Dayan, Sister Tina, Brother Linto. Sila po yung mga baptized na. Next na po yan yung asawa ni Sister Dayan. Welcome sa gawain ng Panginoon, Brad. Amen. Welcome at purihin ang ating dakilang Panginoon, mga kapatid. Sino ang nakakaramdam ng sobrang init ngayon? Amen. Say amen. Amen. Yung alas 7 pa lang pinagpapawisan ka na ng matindi. Amen. Kahit tuyo lang ang ulam. Amen, mga kapatid. Grabe yung init ngayon, mga kapatid. Hallelujah, sobra. Umaga pa lang, 7:30, alas 8 pa lang, masakit na sa balat ang init. Amen. Last Friday, mga kapatid, habang kami po ay patungo sa Pampanga sa graduation ni Joseph, grabe na pakainit sa Inlex. Talagang kahit natudo na yung aircon na sasakyan, ramdam mo pa rin yung init ng salamin, mga kapatid. Grabe. Tapos yung mga sakyan, ang tutulin, parang nag-uunahan, mga kapatid. Tapos nag-stop over ako sa Petron, mga kapatid. Gulat ako, paglabas ko na sakyan, para ako nasa impyerno. Sobrang init, yung hampas ng hangin, ang sakit sa balat. Grabe, kaya nagmadali ako patungo ng CR, mga kapatid. Pagdating ko sa CR, wow, aircon, ang lamig! Sabi ko, parang ayaw ko nang bumalik sa sasakyan. Ayaw ko nang lumabas. Kasi iba talaga yung pakiramdam ng katawan, sobrang init, mga kapatid. Sabi ko, ano kaya kung dito na ako sa siya? Bahala na si Pastora. Hallelujah. Grabe, mga kapatid. Nasa biyahe kami, naka-aircon ka. Halos hindi kaya ng aircon na sasakyan. Yung init ng panahon, mga kapatid.
Well, bago nangyari yan, meron pong sinabi ang Isaiah, mga kapatid, ang Bible, mga kapatid. Darating ang panahon na ang araw, ang liwanag ng araw, mga kapatid, ay magiging 7 times. Ang ibig sabihin na ang init ng araw ay magiging makapitong bisis. So ang ibig sabihin, hallelujah, yung init ng panahon ngayon, katuparan pa rin sa salita ng ating dakilang Panginoon at nagpapatunay pa rin talaga na ang salita ng Diyos ay pawang katotohanan, mga kapatid. Lahat ng narito o nakasulat dito ay mangyayari sa ating kapanahunan, mga kapatid ko. Just imagine, yung init, amen, ang araw ay magiging 7 times. Naalala ko ng bata ako, yung init parang hindi man ganun kasakit sa balat. Amen? Ang pinaka-init natin talaga noong mga nakaraang panahon, nasa 30 degree lang. 30, 32, 33. Pero ngayon, 47. 47 degree, para tayo nasa Saudi Arabia, mga kapatid. Can you say amen? At alam nyo ba, sa panahon natin, napakaraming namatay, puro stroke. Amen. Alam nyo, meron kaming kapitbahay. Sundalo pa yun, ex-army, yung retire na po, mga kapatid. Ibig sabihin, maskulado siya. Sanay sa init, sanay sa jogging. But one time, mga kapatid, yung kanyang tricycle na flat ang gulong. Kaya lang medyo katanghali ang tapat. At habang binabaklas pare yung kanyang gulong, na sobrang init ng panahon, biglang bumagsak na heat stroke, patay, mga kapatid. Hindi akalain ng marami na siya ay magkaganon sapagkat military siya, mga kapatid. Can you say amen? Pero ganun pa man, hindi niya nakayanan yung sobrang init ng panahon. Can you say amen? No, nakaraang sa group namin, sabi ni Brother Lito, di ba? Oh, testimony niya, Pastor, yung kasamahan ko sa trabaho, na-stroke alas 4 ng hapon, habang nagdadrive, biglang inatake, patay, mga kapatid, sa Manobila. Sobrang init ng panahon. Just imagine, araw pa lang yan, panahon pa lang yan. Gaano pa kaya ang impyerno? Kung gaano kainit ang impyerno, ang lugar na ito, ang impyerno ay nakakatakot na lugar, mga kapatid, hallelujah. At ito ay nakakatakot na lugar, hallelujah, na hindi mo dapat mapuntahan, na hindi dapat tayo mapunta roon, mga kapatid, hallelujah. Because hell is the place that you don't want to live in. Ang impyerno ay lugar, hallelujah, na hindi mo na naisin, na hindi mo hangarin na ikaw ay mapunta roon, na ikaw ay mabuli doon, mga kapatid, o titira doon. Sapagat ang impyerno ay isang lugar na napakainit, walang pag-asa, mga kapatid, at nakakatakot na lugar ang impyerno. Pwede ba nating palatakan ang ating Panginoon? Hallelujah. Ang i-desire natin ang langit, ang buhay na walang hanggan, hindi ang impyerno, hindi ang walang hanggang kapahamakan, hindi ang apoy ng impyerno, kundi ang langit, mga kapatid, hallelujah, ang buhay na walang hanggan. Palapagan po natin ang Diyos. Hallelujah, hallelujah. At magsabing amen. Amen. Huwag mong i-desire ang walang hanggang kapamakan. Ang i-desire po natin ay walang iba, kundi ang langit, hallelujah, ang kaharian ng ating dakilang Panginoon. Ang buhay na walang hanggan na siyang pinangako ng Panginoon sa bawat isa po sa atin. At magsabing purihin ng Diyos. Hallelujah. Hell is a real place. Ang impyerno ay totoong lugar. At tayo magsabing totoong lugar. Sabi ng Panginoon, Matthew 10:28, don't be afraid of those who want to kill your body. They cannot touch your soul. There only God who can destroy both soul and body in hell. Huwag daw nating katakutan ang pumapatay sa ating katawan, pero hindi kayang patay ng ating kaluluwa. Ang dapat nating katakutan, mga kapatid, ay ang impyerno na pumapatay ng ating katawan at ng ating kaluluwa. Can you say amen?
Ibig sabihin, anumang bagay, mga kapatid, na pumapatay sa iyong katawan, as long as hindi ito nakapatay sa iyong espiritu, sa iyong kaluluwa, huwag mong katakutan, sabi ng ating Panginoon. Hallelujah. Ang katakutan po natin, yung papatay sa ating katawan at kaluluwa, ang impyerno, ang dagat-dagatang apoy. Palakpakan po natin ang ating dakilang Panginoon. Hallelujah. Ano bang papatay sa ating katawan? Karamdaman. Can you say amen? Sakit. Ano pa? Aksidente, mga kapatid. Marami, pero sabi ng Bible, sabi ng Panginoon, huwag mong katakutan na pumapatay sa iyong katawan. Ang katakutan po natin yung pumapatay sa iyong katawan at kaluluwa na siyang impyerno, mga kapatid. Ang ibig sabihin dito, pinatutunayan ng Diyos na meron talagang impyerno, mga kapatid. Hallelujah. Binanggit ng Panginoon, mga kapatid, ng maraming beses ang word na hell or impyerno, mga kapatid. Amen. Sa Bible upang patunayan na tunay totoo ang lugar na ito, upang bigyan tayo ng warning, bigyan tayo ng babala na huwag natin i-desire na mapunta doon, mga kapatid, para tayo ay magkaroon ng pagpapasya na ating paglingkuran ng ating Panginoon, para tayo mag-desire na magkaroon ng buhay na walang hanggan. Palagpakan po natin ang Panginoon. Matthew 5:29, sabi ng Bible, so if your eye, even your good eye, causes you to lust, gouge it out and throw it away. It is better for you, hallelujah, to lose one part of your body than for the whole body to be thrown into hell. Sabi ng Bible, mga kapatid ng Panginoon, kapag ang iyong mata ay naging dahilan para ikaw ay magkakasala lamang, mas maganda pang dukitin mo ito at itapon mo. Mas mainam kang papasok pa sa buhay na walang hanggan, kahit bulag ka, kaysa mulat ang iyong mga mata, pero ikaw ay mapupunta lamang sa impyerno. Can you say amen? Kasi itong mata natin minsan kung saan ito nakatingin. Can you say amen? Lapitin mo katabi mo, sabihin mo, mata mo, mare. Mata natin, yung mata rin, ano. Kung saan ito lumilingon. Amen po ba? Pag merong magandang dumaan, sexy, mga kapatid, hallelujah, talagang Coca-Cola body, artistahin ng mukha, mapaganda man, mapagwapo man, aba. Kahit lalaki, pag may dumaan na pugi, napapalingon din. Can you say amen? O kahit minsan malayo na, pero yung liig naiwan pa rin. Bantayan po natin, sabi ng Bible, even your good eye, kapag ito ay naging dahilan para ito ay magkasala, tayo ay magkasala, mas mainam pang dukitin mo ito, sabi ng Panginoon. Mas mainam pang papasok ka sa buhay na walang hanggan na isa lang yung mata, kaysa dalawa yung mata natin, pero nasa impyerno naman tayo, mga kapatid. Amen po ba? Ang ibig lang sabihin dyan ay bantayan po natin ang ating mga mata. Itingin po natin sa mga tamang bagay, sa mga tamang dapat tingnan, hindi sa mga bagay na maging dahilan para tayo ay magkasala sa harapan ng Panginoon. Palakpakan po natin ng Diyos. Palagutin mo, katabi mo, sabihin mo, mata natin, bantayan natin. Amen? Kapag tayo po ay nag-scroll sa Facebook, bantayan po natin yung ating mga mata. Amen! Parang iba yung tawa nyo ngayon. At kapag tayo po ay nag-scroll sa YouTube, sa ating mga gadget, mga kapatid, amen, yung ating pong mga mata ay atin pong babantayan. Amen? Baka kung ano ang nakita nito, mga kapatid, sabi ng Panginoon, binibigyan tayo ng warning para hindi tayo palaging madapa, para hindi tayo palaging magkasala sa harapan ng ating Panginoon. Baka sakaling tayo pa'y mapahamak dahil sa ating mga paningin. Can you say amen?
ay binigyan tayo ng mata ng Panginoon para itingin natin sa mga bagay na dapat nating tingnan at kalooban ng ating dakilang Panginoong Hesus Kristo, mga kapatid. Binigyan tayo ng mga mata para ating makita kung gaano kaganda, kung gaano kabuti, hallelujah, ang ating paglingkod sa Diyos. Huwag natin itingin yan sa mga bagay na walang kwenta, sa mga bagay na magkakasala ka lang. Itingin natin yan sa mga bagay na pang Diyos, mga kapatid. Kung gaano kaganda na ikaw ay maglingkod, na ikaw ay sasamba sa ating dakilang Panginoon. Kung gaano kaganda kabuti na ikaw ay magbabasa ng salita ng ating dakilang Panginoon. Palagpagan po natin ang Diyos. Ano pa? Matthew 18 verse 8, sabi ng Bible, if your hand or foot causes you to stumble, cut it off and throw it from you. And it's better for you to enter life crippled or lame than to have 2 hands or 2 feet and be cast into the eternal fire. Kapag yung ating mga kamay at mga mata ay naging, kapag ating mga kamay at mga paa ay naging dahilan para tayo ay matisod, nagpapatisod sa atin, mga kapatid. Sabi ng Bible, putulin mo na lang. Mas bahay ng para ikaw ay papasok sa kaharian ng Diyos na crippled or lumpo or walang pa, kaysa kompleto ang iyong katawan pero iahagis ka naman sa apoy ng impyerno. Can you say amen? Ibig sabihin yung atin pong mga gawa, amen, ay dapat nating bantayan. Can you say amen? Para yung atin pong mga kamay at mga paayo ginagawa natin ay hindi maging dahilan para tayo mga tisod at mga wala sa atin pong paglingkod sa Panginoon. Bagos, haleluya, ang mga bahagi ito ng ating katawan ay may paggamit natin sa gawain ng Panginoon, sa kapurihan ng ating dakilang Panginoon. Kung meron kang mga paa at mga kamay, gamitin natin sa paghayo, gamitin natin sa gawain ng Diyos, gamitin natin sa pangaral ng salita ng ating Panginoon. Paggamit mo yan lahat, haleluya, sa dakilang pangalan ng ating Panginoon, mga kapatid. Para lalo kang lumakas at tumibay sa iyong paglingkod sa Panginoon. Palagpagan po natin ang Diyos. Ang ibig sabihin, walang kwenta, walang silbi, ang kompleto ang buong katawan, pero ikaw ihagis lamang sa apoy ng impyerno. Useless, mga kapatid. Can you say amen? Praise the Lord. Kaya yung ating mga kamay at mga pa, dapat ang gagawin ito ay pawang kabutihan sa harapan ng ating dakilang Panginoon. Can you say amen? Dapat mabuti, mga bagay na kaya-aya, kalugod-lugod sa harapan ng ating dakilang Panginoong Diyos, mga kapatid. Hallelujah. Now, what is hell? Ano ba ang talagang impyerno number 1? Hell is a place of torment. Ano sabing torment? Ang impyerno ay lugar ng pagdurusa o paghihirap. Tanong, sino ang nahihirapan dito sa mundo? Aba, hindi kayo nahihirapan. Ako lang. Praise God. Ulitin ko. Sino ang nahihirapan? Ang hirap kayo ng buhay ngayon. Tama ba? Hindi biro ang buhay ngayon, mga kapatid. Praise God, talagang grabe ang ating pinagdadaanan. But you know, mga kapatid, kung mahirap ang buhay sa mundo, mas mahirap ang buhay sa impyerno. Because hell is a place of torment, mga kapatid. At ang buhay sa impyerno, hindi pansamantalang pagdurusa, kundi walang hanggang pagdurusa, walang hanggang kahirapan. Ang lugar na ito, now, binanggit ng Bible, sabi ng ating binasa kanina, there was a certain rich man. Pag sinabing certain, meaning totoong nangyari. Merong totoong mayaman, mga kapatid, at totoong pulubi. Ang mayaman, sabi ng Bible sa ating binasa, ay nagdamit na violet. Hallelujah. At kumakain ng sagana sa araw-araw. Siyempre, pag mayaman, sagana talaga, mga kapatid. 5 putahe na ulam araw-araw. At si Lazaro na pulubi ay nag-aantay lamang ng mga mahuhulog sa mayaman.
Ang problema, itong mayaman, tiniis naman yung pulubi, hindi man lang binigyan. Can you say amen? Kasi sinabi ng Bible, nag-aantay lang at nagabang ng mga mumo na nahulog sa kanyang lamisa. Hindi man lang naisip na merong pulubi doon na puno ng sugat, wala man lang awa na tulungan yung pulubi o bigyan man lang ng pagkain ang pulubi ito, mga kapatid. At ang magsabing, grabe, di ba natiis na yung pulubi na ang dami na ng sugat, gutom na gutom, hindi niya man lang pinakain. But the Bible said, namatay ang pulubi, pero namatay din ang mayaman. Pareho, pulubi, namatay, mayaman namatay, kaya ang kamatayan walang pinipiling tao. Amen? Mayaman o mahirap, may pinag-aaralan o wala, may diploma o wala, mga kapatid, parehong mamatay. Ang advantage lang, kahit mahirap ka, kahit wala kang diploma, pero naglingkod ka sa Diyos, lamang ka pa rin sa mayaman, sapagkat meron kang kaligtasan, meron kang pag-asa, meron kang buhay na walang hanggan, mga kapatid. Meron magandang buhay na naghihintay sa iyo sa kabila, merong buhay na walang hanggan para sa iyo. At ang magsabing purihin ng Diyos. Ganun sabi ng Bible, pagmulat nung mayaman sa hadis ng pagdurusa, nakita itong si Abraham. Ibig sabihin, nung namatay siya, on the spot, siya ay napunta roon sa hadis ng pagdurusa, a place of torment. Mabuti pa yung ating pagdurusa sa lupa, medyo pansamantala lang. Minsan mahirap, minsan meron, tama ba? Yung ating pagdurusa dito, maliit na bahagi lang yan. At minsan, hindi naman sa lahat ng panahon, walang-wala talaga. Hirap na hirap. May panahon din naman meron tayo. Can you say amen? May panahon na wala kang pera, pero may panahon na sagana ka rin. May panahon wala kang maulam. May panahon sobra-sobra yung ulam. Amen po ba? May panahon wala kang pambili. May panahon din na makakabili ka. May panahon na hindi ka makapasyal ng SM. May panahon na puro SM ka na rin. Amen. Hallelujah. May panahon na hindi ka makakain sa Jollibee. Pero may panahon na kumakain ka ng sagana sa Jollibee. Tama ba? Yes. Praise God. Sino rin ka di pa nakain sa Jollibee? Mamaya libre natin. Ang dami, wag na. Hallelujah. Praise God. Yes, di ba? Meron bang suffering dito pagdurusa pero seasonal lang? Ang masaklap sa impyerno, hindi seasonal. Tuloy-tuloy, walang hanggan, walang katapusan. Mga kapatid, kayo nakakatakot talaga na lugar. Ang impyerno lugar ng pagdurusa, walang katapusan, paghihirap. Ang lugar ng impyerno, mga kapatid. Ano pa? Pangalawa, it is a place of eternal suffering. Walang hanggan, paghihirap o pagdurusa, mga kapatid. Can you say amen? Praise God. You know, ang pagpapamilya, merong blessing, meron ding suffering. Pag-aasawa sa mga young people, may blessing, may suffering. Kasama yung dalawa na yan. Can you say amen? Pero sa impyerno, mga kapatid, eternal suffering. Walang hanggang pagdurusa na yan. Walang hanggang paghihirap yan. Walang katapusan, mga kapatid. Kahit million of years na panahon, hindi na matatapos ang pagdurusa. Hindi na matatapos ang paghihirap, mga kapatid. Kaya huwag nating naisin na mapunta roon. Naisin mo na ikaw ay makapasok sa karyaan ng ating dakilang Panginoon. Palagpagan po natin ang ating dakilang. Ano sabi ng mayaman? Nakita niya si Abraham at si Lazaro. Sabi niya, Abraham, have mercy on me. Yun ang una niyang sinabi agad, mahapag ka sa akin. Ang sinisigaw ng mga tao kapag siya ay na-impyerno ay walang iba, kundi sasabihin nila,
Panginoon, hallelujah, mahabag ka sa amin. Kaya lang wala ng pag-asa. Kahit anong sigaw mo sa impyerno, wala nang chance, wala nang pag-asa. Why? Huli na ang lahat. Can you say amen? Kaya nga habang tayo po'y nasa lupa, habang buhay po tayo mga kapatid, huwag mo nang maisin pa at pangarapin na mapunta ng impyerno, sapagkat ang lugar na ito ay wala ng pag-asa, wala ng chance. Ang pag-asa mo ngayon hanggat buhay ka, ito yung pag-asa mo na maglingkod sa Panginoon, na magpatuloy sa Panginoon, na maging faithful sa Panginoon. Ito yung chance mo, ito yung pag-asa mo na ikaw ay manalig ko ng pagsaya at magpatuloy sa paglingkod sa Diyos. Palakpagan mo natin ang Panginoon. Hallelujah. Sabi niya, Amang Abraham, have mercy on me. Anong sagot ni Abraham? Son, remember. Anak, hindi siya tinawag sa pangalan niya. I do believe na yung mayaman mayroong pangalan. Tama po ba? Pero hindi siya tinawag ni Abraham ayon sa kanyang pangalan. Ang tawag sa kanya, son, anak. That means hindi lahat ng anak maligtas. May mga anak rin na impyerno, yung mga anak na suwail at pasaway. Can you say amen? Hallelujah. Kaya sabi mo sa katabi mo, magpakabuti tayo. Amen. Huwag tayong maging pasaway at maging suwail sa paglingkod sa Diyos. Amen. Dahil ang Diyos ay hindi nagbibiro, mga kapatid. At ang impyerno hindi joke. Ang impyerno ay totoo. And remember, hallelujah, merong anak na roon, mga kapatid. Why? Kasi hindi siya naging mabuti sa harapan ng ating dakilang Panginoon. Kaya kapag tayo po'y naglingkod sa Diyos, kapag tayo po'y tinawag na mga anak ng Diyos, magpakabuti tayo sa lahat ng bagay. Magpakabuti tayo sa lahat ng panahon para hindi tayo mapunta at mapahamak maging katulad ng mayaman, mga kapatid. Amen. Kung tayo po'y tinawag para maging anak ng Diyos, lubusin po natin yung ating pagpapakabuti. Amen. Can you say amen? At pagpapakabait ng totoo, hindi yung bait-baitan lang. Kasi kung magbait-baitan lang tayo, mapunta lang din tayo sa langit-langitan. Amen. Ang langit-langitan, hindi totoong langit yun. Can you say amen? Ang kailangan ng Diyos, totoong mabuti, totoong mabait. Lahat nga po ng mabuti at mabait, say praise the Lord. Wow, sana all. Palakpakan natin ang Panginoon. Pag sinabing mabuti at mabait, ang ibig sabihin, kung ano ka pagharap, ganun ka rin pagtalikod. Palakpakan po natin ang Diyos. Isa lang yung mukha mo, hindi ka duplikara, hindi dalawang mukha mo, mga kapatid. Isa lang ang mukha mo, kung ano ka sa harap, ganon ka rin pagtalikod. Kung ano ka noong walang-wala, ganon ka rin pag meron ka na. Palakpakan po natin ang ating dakila. Praise God. Kaya nga binanggit ng Bible that God is good. Ang Diyos ay mabuti. Walang word sa Bible na sinasabi ang Diyos ay mabait. Kasi hindi lahat ng mabait, mabuti. Can you say amen? Pwede mabait ka ngayon, bukas hindi ka na mabait. Amen. Pero ang taong mabuti sa lahat ng panahon, siya ay taong mabait. Palakpakan po natin ng Diyos. Kaya ang Diyos, God is good all the time. Dahil mabuti ang Diyos sa lahat ng season ng buhay natin. Mabuti ang Diyos. Ang mabuti, mas malalim yan kaysa mabait. At yun ang kailangan po natin. Can you say amen? Anong sabi ni Abraham? Son, remember! Alalahanin mo! Nang buhay ka, sagana ka. Si Lazarus ay naghihirap at nagdurusa. Anong pakiusap ng mayaman? Ba meron siyang request?
Ang request ng mayaman, Amang Abraham, pwede mo bang suguin si Lazaro upang itubog sa tubig ang kanyang daliri at mapatakan yung aking dila sapagkat ako'y nag-iirap sa alam na ito. Just imagine, nagipag-bargain siya, nakiusap siya, nag-request siya na baka pwedeng suguin si Lazaro, utusan si Lazaro para itubog ni Lazaro yung kanyang daliri sa tubig at patakan yung kanyang dila ng tubig. Kung ako si Lazaro, ano kahilo? Nung buhay tayong dalawa, pinabayaan mo ako, ikaw sagana ka, ako pinabayaan mo ako. At ano sabing ano kahilo? Diba? Oh, pinabayaan nung buhay tayong dalawa sa lupa. Sagana ka, ako ang dami kong sugat, hindi ba ako mabigyan ng pagkain? Can you say amen? Praise God. Kaya salamat sa mga kapatiran, mga generous people. Amen. Pag may nakitang opportunity, may nakitang pangailangan, nandun yung puso sa pagdulong, palatakan po natin yung ganong mga tao, mga kapatid. Amen. At tandaan natin, ang sabi ng Bible, ang sino mga generous na mga tao, yung mga tao nagpapala sa iba, pagpapalain din, ma-refresh lang ng ating Panginoon, at sila ay sasagana, sabi ng ating dakilang Panginoon, mga kapatid. Lalong sila magkakaroon, lalong sasagana, lalong online ang buhay. Pero yung nag-withhold, sa madaling salita, yung koripot, ay lalong mawawala. At ang magsabing purihin ng Diyos. Sabi mo sa tabi mo, be generous. Kahit sapat-sapat lang, be generous. Can you say amen? Praise God. Dahil hindi magkamali ang salita ng Diyos. Pag sinabi ng Panginoon, ang sinumang magre-refresh sa iba, i-refresh ng ating dakilang Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. At siya'y lalong sasagana. Palatagan po natin ang Diyos. Nakiusap, nag-request. Yung mayaman para suguin si Lazaro, mga kapatid. Number 3, here is a place where the worm does not and the fire is not quenched. Sabi ng Mark chapter 9 verse 24, ang impyerno po ay merong mga uod na hindi namamatay at merong apoy na hindi namamatay, mga kapatid. Dito, pag merong sunog, kayang patay ng bumbiro. Sa impyerno, wala nang bumbiro doon. Can you say amen? Wala nang fire truck doon. Wala nang fire extinguisher doon, mga kapatid. Wala nang papatay sa apoy doon. Totoo yung sabi ng Bible, merong apoy doon na hindi namamatay. At bukod sa apoy, meron pang uod na hindi namamatay. Lahat naman sabing iya, kadiri. Mangingilabot ka talaga. Sunog ka na sa apoy, meron pang uod na kakagat sa'yo. Di ba nakakatakot po yan, mga kapatid? Amen? Nakakatakot yung hirap na hirap ka na sa init ng apoy, tapos meron pang uod na pupulupot sa'yo, kakagat sa'yo, magdo-torture sa'yo. Napakahirap! Kaya huwag mong naisip, kapatid, hallelujah, natatalikod sa paglingkod sa Panginoon. Huwag mong i-desire na backslide or tatalikod sa Diyos. I-desire mo magpatuloy kahit nahirapan ka, kahit may struggle, may problema. I-desire mo magpatuloy ako sa Panginoon. Gusto ko maligtas. Palakpakan po natin ang Panginoon. Number 4, Hell is a place of eternal separation. Anong pag-iusap ng mayaman? Ang mga Abraham, pwede bang suguin mo sila sa para itubog yung kanyang dahil sa tubig at patakan ng aking dila? Anong sabi ni Abraham? Sabi ni Abraham, hindi maaari. Sapagkat merong pagitan, merong bangin. Merong malaking pagitan sa pagitan mo at sa pagitan namin. Sabi ni Abraham, yung kami na narito, hindi pwedeng pumunta riyan. At kayong nariyan sa impyerno, hindi pwedeng makapunta dito. So, merong pagitan, mga kapatid. Ang ibig sabihin, ang impyerno ay hiwalay na lugar at yung mga tao roon, hindi na pwedeng makatawid
patungo sa paraiso. Eternal separation. Lahat ay magsabing walang hanggang hiwalayan. Pag nahiwalay ka sa presensya ng Diyos at na-imperno ang iyong kauluwa, walang hanggang paghiwalay na yan, mga kapatid. Wala nang katapusan. Hallelujah. Kaya nga ngayon, habang tayo naglingkod sa Diyos, huwag kang hiwalay sa church, huwag kang hiwalay sa iglesia ng Panginoon, huwag kang lalayo sa Panginoon, huwag kang hiwalay sa presence ng ating Panginoon, sapagkat kapag napahama ka sa impyerno, walang hanggang paghiwalayan sa iyo at ang Diyos. Nakakatakot na lugar. That is eternal separation. Hallelujah. Nakakatakot, mga kapatid. Number 5, hell is a place of eternal destruction. Walang hanggang pag-ihirap, pagdurusa, mga kapatid. Walang hanggang kapahamakan. Sabi lang si Thessalonians 1 verse 9. Number 6, hell is a place of memory. Lahat magsabing memory. Ang problema, ang masaklap, nandoon ang memorya ng tao, buhay na buhay. Anong sabi ng mayaman sa Luke 16:27 hanggang 30? Dahil sinabi ng Abraham, hindi pwede na ikaw ay pumunta rito at kami pumunta rin. Hindi pwede. Ang pakiusap ng mayaman, kung kasi ng Bible, Abang Abraham, meron akong 5 kapatid at sila ay buhay pa. At ayaw kong mapunta sila rito sa Hades ng pagdurusa. Amang Abraham, baka sakaling pwede ako mabuhay para pangaralan yung aking mga kapatid. Sapagkat ayaw ko sila na mapunta dito sa paghihirap na ito. Ano sagot ni Abraham? Anak, nandun na si Moises at mga propeta. Hayaan mo sila na makinig kay Moises at sa mga propeta. Ano sabi ng mayaman? Baka sakali ako napatay, muling mabuhay, sila'y maniwala sa akin. Sabi ni Abraham, kung hindi sila maniwala kay Moises, kahit ang patay muling mabuhay, hindi rin sila maniwala sa salita ng Panginoon. Para po natin naman. Ano ang punto? Ang punto sa ganito, buhay ang memorya ng mayaman, mga kapatid. Ang ibig sabihin, naroon yung memory ng tao doon na kung ikaw ay naglingkod na sa Diyos once, na tinawag ka na, naglingkod ka na once sa buhay mo, tinawag ka na, nasa church ka na, pero na-backslide ka, tumigil ka sa paglingkod, iniwan mo ang church, iniwan mo ang Panginoon, at napahamak ang iyong kaluluwa. Pag nasa impyerno ka, buhay yung iyong memory. Ang kalaban mo, yung regret, yung panghinayang, sayang, dapat nagpatuloy ako. Sayang, noon tinawag ako ng Diyos, noon nangarang si pastor sa akin, noon naglingkod ako sa Panginoon, sayang huminto ako, sayang na-backslide ako, sayang! Oh, come on, let's worship the Lord. Huwag mong antayin isang araw manghinayang ka. Huwag mong hintayin isang araw pag-isihan mo sa impyerno, sapagkat buhay ang iyong memory na minsan ka nang tinawag, minsan ka nang naglingkod, minsan ka nang nasa church, pero iniwan mo ang Panginoon, iniwan mo ang gawain ng Panginoon, puro ka panghinayang. Kaya hanggat buhay pa tayo, hanggat tinawag tayo ng Diyos, magpatuloy tayo. Ano man ang mangyari, amen, magpatuloy tayo sa paglingkod. Maging faithful tayo sa ating Panginoon. Magsikat tayo sa ating paglingkod sa Diyos. Ito po'y paglingkod na wala nang atrasan. Sabi ng awit, I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Palakpakan po natin ang ating yung minsan ka lang tinuruan, minsan ka lang pinayuhan, minsan ka lang pinangaralan, pero ini-ignore mo lang. Hindi mo pinakinggan yung counsel, hindi mo pinakinggan yung word of God. Binaliwala mo, hallelujah, ang panawagan ng Diyos. Pag napahamak ang iyong kaluluwa, maalala mo, hallelujah, noong buhay ka pa, pinangaralan ka ni pastor, tinuruan ka, in-invite ka sa church, kaya lang binaliwala mo, in-ignore mo ang gawain ng Panginoon, mga kapatid. Puro panghinayang, puno-puno ng regret, hallelujah, ang mga tao sa impyerno.
At ayaw natin na mangyari sa atin ang ganyan. Pwede ba natin palapaganan natin ang Panginoon? Kaya sabi ng Bible, once marinig mo ang Word of God, huwag mo lang patigasin yung puso mo. Sumunod ka na kaagad sa salita ng ating dakilang Panginoon una. Hindi mo alam ang buhay mo. Hindi mo alam ang bukas. Diyos lamang yung nakakaalam. Kaya grabe yung pagkakataon na malakas tayo at buhay tayo para sundin at paglingkuran ng ating dakilang Panginoon. Palatagan po natin ang Diyos. Sabi ng mga tao, okay lang pastor, ma-inspire kami. Marami naman kang huli. May mga pilosopong tao. No, may nakausap mong ganyan, okay lang pastor. Hallelujah. Kaya pare, alam tayo pare, sa langit wala lang beer. Wala beer sa langit, kaya wala may palahubong papuntang langit. Can you say amen? Hallelujah. Dagahan ni pastor sa impyerno. Ano na mga impyerno, patay ang apoy. Ayaw pinuang mo eh. Hallelujah. Huwag mong gawing joke ang impyerno. Ano sabi ng Bible? Isaiah 5:14. Hell hath enlarged herself. Ang impyerno ay kusang nag-expand, kusang lumalaki habang tinatapon ng maraming tao, lalong lumuluwag ang bunganga ng impyerno. Paano mapupuno? Kung habang hinahagis ang mga tao, lalong lumalaki ang bunganga ng impyerno. Sabi ng Bible, mga kapatid, hindi po napupuno ang lugar ng impyerno. Actually, marami pa eh. Marami pang description ng Bible about hell. Hell is a place of darkness. Paawang kadiliman yung wala kang makikita na kapatid. Okay lang, Pastor Juan, pero doon yung mga kaibigan ko, darkness na sabi ng Bible eh. Wala kang makikita ang kaibigan ko. Ramdam mo lang init, uod, pero madilim. Wala kang makikita kaya nakatakot na lugar. Ang impyerno. At ay magsabing, purihin ang Diyos. That's why hell is a place, mga kapatid, that you don't want to dwell in. Hindi mo talaga i-decide ang lugar na yan. Bakit? Nakakatakot, mahirap, walang pag-asa, mga kapatid. Hallelujah. Kakilakilabot na lugar. Ang lugar na yan, mga kapatid. Kaya mga anak ng Diyos, huwag natin i-desire yan. I-desire natin ang buhay na walang hanggan. I-desire mo makapasok sa karyan ng ating dakilang Panginoon ang buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ang Diyos. Third, pangatlong puntos. Who goes to hell? Sino ba talaga ang pupunta ng impyerno? It's very clear. In the book of Revelation chapter 1 verse 8, sabi ng Bible, ngunit sa mga duwag, ano sabing duwag? Duwag. Lahat ng duwag sa amen. Kung sa mga duwag sa Bisaya? Talawan. Naabay talawan dire. Dili ka ng talawan sa aswang ha. Kanang wag kikik, mudagan dayon, dili na. Ang ibig sabihin ng duwag, nasabi ng Bible, ngunit sa mga duwag, yung mga tao, hallelujah, na duwag sa paglingkod sa Diyos, hindi kayang panindigan ang katotohanan, hindi kayang tayuan ang katotohanan, hallelujah, duwag sa paglingkod sa Panginoon, ayaw mag-church, ayaw takot magsimba, kasi bakat pagtawanan ng kapitbahay, bakalaitin ng mga tao, ay pagtanggol ang buong katotohanan, duwag, walang lakas ng loob. Hindi mo yung isang ng karoon mo, duwag ba yan? Clearly, sa mga duwag. Ang ibig sabihin kasi, ang paglingkod sa Diyos, dapat palakasan ang loob dito, mga kapatid. Hindi dito pwede ang duwag. Can you say amen? Lahat nga po ng malakas ang loob, magsabing purihin ng Diyos. Gusto ko marinig yung palakpak ng mga taong matapang. Hindi yung matapang na nagkakaway. Pero matapang, labas!
Hindi ganon. Di natin kailangan ng ganong tapang, naghamon ka ng away. Hindi ganon. Yung tapang, yung kaya mong panindigan ng katotohanan, kaya mong panindigan ay paglaban ang salita ng Diyos, kaya mong ibigay ang buhay mo para paglingkuran ng ating Panginoon, mga kapatid. Kahit anong sabihin ng tao sa iyo, kahit anong sabihin ng mga tao sa labas o ng kapitbahay mo, wala kang pakialam, sabagat ang gusto mo mapaglingkuran ng ating Panginoon, mga kapatid. Tayo ang panindigan ang katotohanan ng salita ng Panginoon. Yung taong matapang, yung taong buwang loob, malakas ang loob, hallelujah, na ipabuhay ang salita ng Diyos. Yun ang kailangan ng Panginoon. Lahat ng matapang sa bukawisay na. Praise the Lord, sana all matapang mga kapatid. Praise God, hallelujah. Yun bang nilalait ka na? Ay, mga born again ako. Corny yung buhay ng born again. Boring. Mga old fashion, mga kapatid. I don't care anong sabihin nila sa atin. Can you say amen? Wala tayong pakialam. Ano bang sabihin sa ating isura? Wala tayong pakialam doon. Bakit? Ang ipagtatanggol ko, yung salita ng Diyos, mga kapatid. Amen. Yung nasusulat sa salita ng ating Panginoon. Hindi yung opinion ng tao. Hindi yung sasabihin ng tao. Kundi yung sasabihin ng salita ng Diyos. Yung sinasabi ng Bible. Yung sinasabi ng ating Panginoon. Yun ang ating tayuan. Yun ang ating panindigan. Yun ang ating ipaglaban. Yung katotohanan, mga kapatid. Pero sa mga duwag, sabi ng Bible, kasi ang taong duwag, pag sinabihan niya, tiklop agad yan. Oo, simba ka naman. Ay, hindi, joke lang. Tinakot ka na sa mo magsimba. Duwag ka na kaagad. Takot ka na kaagad. Kahit na tinatakot ka, laban lang. Kaya may mga Christian, pinaharangan ng magulang, ng asawa sa pinto, sa bintana tumatalon para lang mag-church. Yun yung mga matatapang, mga kapatid. Sinabi, sige, simba ka, sige, subukan mo lang. O ano ngayon, subukan mo rin. So, mag-isimba ako. Ganong malakas ang loob, mga kapatid. Can you say amen? Bala Sunday, sinabi ko sa inyo, mayroong totoong istorya. Sabi ng nanay, magsimba ko. Sabi ng tatay ng asawa, subukan mo. Sinubukan talaga. Hinarangan ng kutsilyo, mga kapatid. Pintuan. Lakad yung babae, may dalang Bible na kabihis. Sige. Sabi ng nanay, saksakin mo ako, patayin mo ako. Ngayon din, diretso ako ng langit. Pag hindi, diretso ako ng simbahan. Walang magawang lalaki, ang tapang eh. Yung mga ganong klaseng pananampalataya ang kailangan ng ating Panginoon. Yung mayroong panindigan, yung hindi takot, yung hindi duwag, yung pinaglalaban, yung paglingkod sa Diyos, yung pinaglalaban, yung pananampalataya, yung pinaglalaban ang ating dakilang Panginoon. Pagtagal po natin ang ating dakilang Diyos. Sabihin ng boss mo, magsimba ka naman. O bakit? Ano ngayon? Sige, subukan magsimba. Tanggalin kita. Ano ang ikatatanggalin mo? Pag tinanggal mo ako ngayon, bukas, magbibigay ng trabaho si Lord sa akin. Kaya sige, subukan mo akong tanggalin, bukas, mag-provide si Lord sa akin. Masigit pa sa'yo. Palatagan po natin ang Diyos. Kaya, talagang prangkahan na sinabi ng Bible. Ngunit sa mga duwag, salamat walang duwag sa Bukawi. Can you say amen? Salamat walang duwag dito! Salamat matatapang ang tagayobi sa Bukawi! Palakpakan po natin ang Diyos. Pag sabing matapang, umaraw o mulan, masama ang panahon o hindi, may pira o wala, may blessing o wala, nagpapatuloy sa paglingkod sa Diyos, nag-worship, nagpapuri, nag-pray, nananalig, sumasampalataya, may kita man o wala, stay, nagpapatuloy sa Panginoon. Karon, palatagan pa natin ang Diyos. At sa hindi mananampalataya, sa mga taong walang faith, hindi sumasampalataya, hindi naniwala sa salita ng Diyos, sa kalooban ng Diyos, sa kakayahan ng ating dakilang Panginoon. And I do believe wala dito yan.
Lahat ay magsabing wala dito yan. Yung mga nandito kahit walang bigas, nagpopori pa rin sa Panginoon. Kahit minsan may naramdaman, nagpopori pa rin sa Panginoon. Kahit walang-wala, nagpopori. Bakit? Naniniwala siya, kaya mag-provide ang Diyos. Naniniwala, kaya magpagaling ang Diyos. Naniniwala, walang imposible sa Panginoon. I believe lahat ng narito, mayroong panampalataya sa Diyos. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sa mga kasuklam-suklam, I believe wala rin dito yan. Lahat ay magsabing wala dito yan. Wala dito yan, mga kapatid. Sa mga mamamatay tao, wala rin dito yan. Lahat ay magsabing wala dito yan. Praise God. Sa mga mapakyapin, sana wala rin dito yan. At ay magsabing purihin ang Diyos. Hallelujah. Delikado yan, mga kapatid. Itigil natin yan. Hallelujah. At sa mga manggagaway, mga witchcraft, yung may hawak na manika, may hawak na karayo. Ang tawag yan, witchcraft. Mangbabarang, manggagaway. Kasama sila. Mga mangkukulam. Mangkukulam ba o manguulam? Mangkukulam. Okay, mga kapatid. Kasama sila, mga manggagaway. Sa mga mapagsamba, sa Diyos-Diyosan, sa mga imahen, kasama rin. Wala rin dito yan. Nandun yan sa kabila. Palagkan natin ang Panginoon. Clear. Mapagsamba sa Diyos-Diyosan. Sa lahat ng mga sinungaling. Lahat ay magsabing sinungaling. Hallelujah. Alam nyo, kahit punong-puno ka pa ng Word of God, kabisado ang buong Bible, pero pag ang puso natin upod ng sinungaling, kasama pa rin tayo na mabulid sa dagat-dagatang apoy. Mas mainam pang kunti lang alam mong bersikulo sa Bible, pero honest yung puso mo, totoo yung puso mo, kapatid. Walang pagsinungaling sa atin. Mas okay pa yan kaysa puro tayo ng Word of God, pero yung puso natin hindi honest. Hallelujah, kasinungalingan lang ang laman ng ating puso. Delikado pa rin tayo. Can you say amen? Lapitin mo katabi mo, sabihin mo, be honest. Yung sinungaling, itigil mo na yan. Sige, sabihin mo, itigil mo na yan. Yung inutusan ko bumili ng bigas, kahit 60 lang yung kilo, sabi mo, 80, itigil mo na yan. Nangulpi ka ng 20. Itigil mo na yan. Can you say amen? Maging totoo tayo. Amen po ba? Pag tinanong ka, bakit wala ka noong linggo? Magsabi ka ng totoong dahilan. Itigil mo na yung pagsinungaling. Amen ba? Pastor, talagang ganito. Totoo lang. Amen. It's better to be honest, mga kapatid. Kaysa magsinungaling, lalong dadami yung ating kasalanan. Sabi ng Bible, mga kapatid, lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang apoy at asupre na sa ikalawang kamatayan. Gaano kahirap, gaano kainit yung apoy at asupre na pinagsama. Diba sobrang init po yan? Pag pinagsama na yung apoy sa asupre, abot na yan ng 2,000 degree ang init. Pag umabot ng 2,000 degree ang init, yung init na yan, pag sinausaw mo yung kamay mo, pag angat mo, putol na yung kamay mo. Ganun po kainit yung 2,000 degree o more than 2,000 degree. Kasi pinagsama yung chemical, asupre, saka yung apoy. Sabi ng Bible, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang apoy. Just imagine, dagat-dagatang apoy. Gaano kalawak yung dagat-dagatang apoy at asupre na ang tawag. Bakit tinawag na second death?
ikalawang kamatayan. Kasi kahit buhay ka pa na naghihirap, tinawag na second death kasi wala nang chance, wala nang pag-asa. Habang buhay ka na naroon, parang katumbak na rin ang kamatayan, wala nang balikan, mga kapatid. Nakakasaplak, nakakatakot. Hallelujah, nakakatakot na lugar. Kakilakilabot, masaklak na lugar ang impyerno. Itong lahat ng ito, tuldukan na natin yan. Sumasaktin mo, tuldukan mo na yan. Kung merong bahagi dito na alam mong nasa iyo pa rin hanggang ngayon, tuldukan mo na yan. Kasi pag hindi natin tinuldukan yan, tayo ang tutuldukan ng Diyos. Can you say amen? Mas maganda kayong tutuldok kaysa Diyos ang magtutuldok sa iyo. Amen po pa kapatid. Ang impyerno ay nakakatakot na lugar. Dagat-dagat ang apoy, ikalawang kamatayan. Pero alam niyo ba ang good news? Hallelujah. Merong good news. Anong good news, pastora? Ang impyerno ay pwedeng matakasan, pwedeng maiwaksan sa pamagitan ng ano? Ng paglingkod sa ating Panginoon. Pag pinaglingkuran mo ang Diyos, naging tapat ka sa Diyos, binigay ba ang buhay mo sa Diyos, hindi ka ba karating sa lugar na yan? Hindi ka pa roon sa lugar na yan. Kapag paglingkuran mo, pagsikapan mo, nasa munol sa ating dakilang Panginoon. Kaya nga mga kapatid, tayo bilang mga anak ng Diyos, magsikap tayo sa paglingkod sa Panginoon na magpatuloy tayo sa ating paglingkod. Sikapin natin maging faithful. Sikapin natin makasurvive ka sa paglingkod mo sa Panginoon. Sikapin mo, ibigay ang buhay mo hanggang sa huling hininga ng buhay mo. Ikaw ay nasa Panginoon. Para magsabing purihin ng Diyos. Sapagat ang paglingkod sa Panginoon, walang kontrata. Ang paglingkod sa Panginoon is lifetime. Walang kontrata. Habang buhay, hanggat may hininga, until your last breath, mga kapatid, hanggang doon sa pagbalik ng Panginoon, at hanggang sa wakas ng buhay mo, ang paglingkod sa Diyos. Wala itong kontrata, mga kapatid. Hallelujah. Maiwasan ang lugar na yan kapag tayo ay naglingkod ng tapat at nagpapatuloy sa ating dakilang Panginoon. Can you say amen? Kaya yung paglingkod natin sa Diyos, huwag natin ipagpalit sa mga alok ng mundo. Huwag natin ipagpalit sa mga alok ng kaaway. Huwag natin ipagpalit sa kalayawan, sa kasalanan, sa mga bagay na material, mga kapatid. Mag-focus tayo sa Panginoon. Ibigay mo ang the best sa Panginoon, mga kapatid. I-desire mo ang buhay na walang hanggan. Hallelujah. Diyos siyang mayaman. Kahit ano ang pakiusap niya, wala na ang chance. Wala na ang pag-asa. Huli na ang lahat. Ang maganda, tayong mga buhay, may chance pa. Tayong mga buhay, may pag-asa pa. Nangihina ka man. Hallelujah. Na-backslide ka man. Pero hanggang ngayon buhay ka pa rin. May pag-asa ka pa. May chance ka pa na makabawi sa Panginoon. Maglingkod ng tapat sa Diyos para hindi tayo matumapunta sa lugar ng impyerno. Meron pang chance ang pag-asa na makabawi tayo sa ating paglingkod sa Panginoon. Kasi stand by ang lahat magkakasama. Oh, hallelujah. Huwag natin masamin ang lugar na nakakatakot, ang lugar na walang pag-asa, ang lugar na eternal suffering, eternal destruction. Hallelujah. Place of torment, mga kapatid. Huwag na natin asamin ang lugar na ito. Lubhang nakakatakot ang lugar na ito. Tinawag ito na dagat-dagatan apoy at asupre, na siya ikalawang kamatayan, mga kapatid. Asamin natin ang langit. Asamin natin ang buhay na walang hanggan. Pwede mong matakasan, maiwasan ang lugar ng impyerno kapag tayong lahat ay naglingkod sa Diyos. Naglingkod ng may katapatan sa Panginoon. Naglingkod ng maayos sa ating dakilang Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, Jesus. Hallelujah. Ibigay natin ating oras sa Panginoon ngayong umaga. Glory. Hallelujah. Hallelujah. Imagine mo na lang, isipin mo na lang.
Kung gaano kainit ang mundo ngayon nating ginagalawan, napakainit ng panahon. Maraming namamatay araw-araw sa init ng panahon. Gaano pa kaya ang impyerno, gaano kainit ang lugar ng impyerno. Ang apoy na supri, ang dagat-dagat ng apoy, mga kapatid, sobrang napakainit ito. Sobrang nakakatakot ang lugar na ito. Hallelujah. Pero salamat sa Diyos, kaya mong iwasan. Kaya mong iwasan ang impyerno ito kapag ikaw ay naglingkod ng maayos sa Panginoon. Kapag tayo susunod sa Panginoon. Kapag tayo po'y nagpapatuloy sa paglingkod sa Panginoon. Hallelujah. Kapag tayo po'y nagsumikap maging tapat sa ating Panginoon, mga kapatid, may iwasan mo, maratagasan mo ang lugar na ito. Hallelujah. Oh, glory. Hallelujah, Jesus. Tandaan po natin, kapag ang tao ay namatay at wala sa Panginoon, kapag ang tao ay namatay at backslider, kapag ang tao ay namatay at makasalanan, sigurado ang kanyang kaulo, ang kanyang buhay ay mapapahamak sa dagatang apoy ng impyerno. That's why, kapatid, huwag tayong mawala sa mundong ito na tayo makasalanan. Huwag tayong mawala sa mundong ito tayo backslider, na tayo wala sa Panginoon, kapatid. Hallelujah. Nakakatakot ang lugar na ito, na wala ng chance, wala ng balikan, wala ng pag-asa. Don't die without Jesus. Oh, hallelujah. Huwag kang mamatay na wala sa Panginoon. Wala ka sa Panginoon. Wala si Kristo sa buhay mo. Huwag kang mamatay na isang backslider. Huwag kang mamatay na puno ang iyong puso ng kasalanan. Dahil biyak mapapahamak ang iyong kauluwa sa dagat-dagat ng apoy at asupri na walang hanggang pagdurusan kahirapan. Come on, hallelujah, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ngayon pa lang hanggat buhay ka, magpasya ka ng tama. Piliin mo ang tamang paglingkod sa Panginoon. Hallelujah. Piliin mo ang pagsunod sa Diyos. Piliin mo ang paglingkod sa ating dakilang Panginoon. Piliin mo ang manampalataya sa Kanya. Piliin mo ang magpatuloy sa Panginoon hanggat buhay ka, hanggat may pag-asa pa, hanggat may araw pa, hanggat kaya mo pa, hanggat may hininga ka pa. Piliin mo ang ating Panginoon. Piliin mo siyang paglingkuran. Piliin mo siyang sambahin. Piliin mong sundin ang Kanyang kalooban para hindi tayo mapahawak sa impyerno, bagos tayo maparoon sa langit sa kaharian ng ating dakilang Panginoon. Hallelujah. Lahat ng kasalanan, karumihan ay ating tatalikuran, ating tutundukan, kapatid. Iwasan natin ang mga bagay na hindi karapat-dapat sa harap ng Panginoon. Hallelujah. Bagos ating gawin ang kalooban ng Diyos, ang mga bagay na mabuti, ang mga bagay na pinapagawa ng Diyos sa atin, mga bagay na kalugod-lugod sa Kanyang paningin. Come on, hallelujah, hallelujah. Pwede kang ibigay mo ang iyong puso ngayon sa Panginoon. Sabihin mo, Lord, hanggat ako ay buhay, hanggat ako ay may hininga, Panginoon, ako ay maglingkod sa iyo. Panginoon, paglingkuran kita habang nabubuhay. Panginoon, susundin kita habang nabubuhay. Panginoon, magpapatuloy ako. Panginoon, manampalataya ako. Panginoon, susundin ko ang iyong kalooban. Ayaw kong mapahabag, Panginoon. Ayaw kong maimpyerno, Panginoon. Gusto kong maligtas. Gusto ko ng buhay na walang hanggan. Yes, yes, yes. Come on, hallelujah. Sige, huwag kang mahiya. Tingkasin mo ang mga bagay nito. Yes, sabihin mo sa Panginoon, Lord, hallelujah, hanggat ako ay may lakas, hanggat ako ay may buhay, Panginoon, ako ay magpapatuloy. Hindi ako tatalikod, Panginoon. Hindi ako tatalikod. Hindi ako aatras sa paglingkod. Magpapatuloy ako hanggat may buhay. Yes, hallelujah. Glory, glory. Come on, feel the Holy Ghost. The presence of the Lord is in this place. Come on, hallelujah. Buksan mo ang puso mo, kapatid. Buksan mo ang puso mo. Sambahin mo ang Panginoon. Nakipag-uusap ka. Nakipag-ugnayan ka sa ating dakilang Panginoon.
Yes, Lord. Yes, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Habang ating awitin, I have decided to follow Jesus. Magpasya kang sundin ng Panginoon. At wala nang talikuran, kapatid. Wala nang atrasan. Hallelujah. Sapagkat buhay at kamatayan ang atin pong pinag-uusapan. Buhay na walang hanggan sa langit. Hallelujah. At pagdurusa sa impyerno. Dalawa lang yung ating pautunguhan. Kapag tayo po'y pumanaw, dalawang lugar lang yung ating pupuntahan. Ang tanong, saan ka pupunta kapag kinuha ng Diyos ang buhay mo? Saan ka parutungo kapag kinuha ng Diyos ang iyong buhay? Come on, hallelujah, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Kaya ang paglingkod sa Panginoon, hindi ito biro-biro, hindi ito joke-joke lang. Come on, hallelujah. Ito'y seryosohan, mga kapatid. Kailangan determinado ka, committed ka sa paglingkod. Walang atrasan, walang talikuran. Kapag naglingkod ka sa Diyos, ipagpatuloy mo na, lubusin mo na, sapagkat nakasalalay ang buhay na walang hanggan sa iyong paglingkod sa Panginoon. Oh, glory! Hallelujah, hallelujah. Yes, come on, hallelujah. Gamin mo ang presensya ng Panginoon. Tanggapin mo ang Holy Ghost ngayong umaga. Buksan ang puso mo, kapatid. Huwag kang natalingkod. Magpakalakas ka, magpakainit ka, magpatuloy ka sa paglingkod sa Panginoon. Yes, hallelujah. I have decided to follow Jesus. Kahit may pagsubok sa buhay mo, huwag kang atras, huwag kang tatalikod, huwag kang madismaya. Magpatuloy ka lang, sasabahan ka ng Panginoon. Hindi ka iiwan, hindi ka babayaan ng Diyos. Magpatuloy ka lang, manalig ka lang sa Panginoon. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Oh, glory, glory. Hallelujah. Yes, Lord. Huwag kang tatalikod. Huwag kang atras. Magawang mo ka mawawala sa presence ng Panginoon. Oh, hallelujah. Glory. Huwag mong ilagay sa langanin ang kaligtasan mo. Huwag mong ilagay sa langanin ang buhay mo. Magpatuloy ka sa paglingkod sa Panginoon. Glory, hallelujah. Yes. So, sunod ako, Panginoon. Paglilingkuran kita. Ibigay mo ang buhay ko, ang lakas ko, para sa iyo, Panginoon. Ipaglalaban kita, Panginoon. Ipagpatanggol kita, Panginoon. Hallelujah. Pag-awakan mo ang iyong salita. Glory, yes. Hallelujah. Feel the presence of the Lord. Receive the Holy Ghost. Come on. Hallelujah. Yes, yes, yes. No turning back. No turning back. Ang Panginoon mismo, hindi ka sinukuan sa cross ng Kalbaryo. Hindi umaliaw ang Panginoon. Hindi ka sinukuan ng Diyos sa cross ng Kalbaryo. Binigyan niya ang kanyang buhay para sa atin. Huwag mo rin sukuan ng Panginoon. Huwag mo sukuan ng Diyos sa paglingkod sa Kanya. Ibigay mo ang buhay mo. Give your best unto the Lord.
revival sa ating kalagitnaan. Merong revival sa lugar na ito. Kumikilos ang Panginoon. Kumikilos ang Holy Ghost. Come on, receive the Holy Ghost. Feel the presence of God. Kapatid, mahal ka ng Panginoon. He is not willing that any should perish, but all should come to repentance. Ayaw ng Diyos na ito ay mapahamak. Ayaw ng Panginoon na tayo may impyerno. Nais ng Diyos tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Yes, glory, hallelujah. Kumikilos ang Panginoon. Yes, hallelujah. Gamit mo ang kanyang presensya. Kung saan ang puso mo, sambahin mo ang Panginoon. Purihin mo lang siya. Come on, hallelujah. Oh yes. Mahal ka ng Panginoon. Ayaw ng Diyos na mapahamak ang iyong kaulawan. Palagpagan po natin ang Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Let's worship the Lord. Hallelujah, hallelujah. Binigyan tayo ng Panginoon ng babala, ng warning, na huwag mong i-desire ang lugar ng impyerno. I-desire ang langit. I-desire ang buhay na walang hanggan. Hallelujah, hallelujah. Glory, glory, glory. Hallelujah. At nangyalangan si Pastora na mag-pray sa ating closing prayer. Lord, hallelujah. Salamat, Panginoon, sa iyong salita, O Diyos, na kami, Panginoon, ay nagbubunuan. We pray, Lord Jesus, na itong Word of God na ito, Lord God, hallelujah, ay may makatulong ito, Lord Jesus, para lalo kaming lumago, Panginoon. Lalo kami magtiwala, lalo po kami magkaroon ng malakas na pananampalataya. Salamat, O Diyos, nalaman namin, O Lord God, that hell is real, Lord Jesus. And we pray, Panginoon, iligtas mo ang bawat isa, ano man ang mga pagkukulang, pagkakamali. We are sorry, Lord Jesus. Baguhin mo kami, Panginoon. Hallelujah, Jesus. At malaman namin, Panginoon, ng hell ay totoo, Panginoon. Maglingkod kami, Lord, ng tapat at tunay. Hallelujah, salamat, Panginoon. Mag-isa yung ginamit. I-bless mo siya, Panginoon. Patuloy mo pagpalain ang aming pastor. Ang bawat isa na narito, Panginoon. Ang bawat isa ay maglilingkod, Panginoon. Habang hinahantay namin ang iyong pagbabalik, O Diyos. Ingatan mo kami, Panginoon, sa aming pong pag-uwi. Gabayan mo kami, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Purihin ang iyong ngalan, Panginoon. Salamat po, Diyos, sa mga lesson na aming pong narinig, hallelujah, sa gawain ito, Panginoon. At patuloy mo kami, Panginoon, pagpalain spiritual, Panginoon. At sa lahat ng mga pangangailangan ng bawat isa, ay provide mo, gabayan mo ang bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon, pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, itinataas ka namin sa aming mga buhay, Panginoon. We thank you for the things you have done in our life. Hallelujah, mag-isang kaligtasan na ibinigay mo sa amin, Panginoon. Sa iyo ang papuri, O Diyos. To God be all the glory. Amen and amen. Everybody
Panginoon, magamay